Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2961 hanggang Kabanata 2970. Kabanata 2961. Ngayon, naabot na ni Hansen ang antas ng True God class. Maaari na niyang subukan muli. Marahil sa pagkakataong ito, makokontrol na niya ang bato na parol. Ang mga mukha ng Demon Lady at ng iba pa ay hindi maganda ang itsura. Sa simula, hindi nila ginamit ang mga race lanterns dahil sa pangunahing race lantern na hawak ni Hansen noon. Inisip nila na si Hansen ay walang banal na katawan at naniwala silang hindi niya ma-activate ang pangunahing race lantern. Kaya mas ligtas ang kanilang pakiramdam. Kung hindi na-activate ang pangunahing lantern, ang apat na subordinate race lanterns ay hindi maaapektuhan. Tumingin si Hansen sa Demon Lady at Old Vulture. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang kapangyarihan sa bato na parol. Gusto niyang i-activate ang race lantern ng Sacred. Nang naipasok na ni Hansen ang kapangyarihan sa bato na parol noon, walang naging reaksyon ito. Ngayon, sinusubukan niya muli. Pagkatapos ng lahat, mas malakas na ang kapangyarihan ni Hansen kumpara noong butterfly class pa siya. Beats! Isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ang naipasok sa bato na parol. Pinatingkad nito ang apoy ng bato na parol. Ang napakaliit na apoy ay biglang kasing liwanag ng isang sulo. Ang nakakatakot na apoy ay mas maliwanag kaysa sa apat na subordinate race lanterns na sabay-sabay na nasindihan. Pinailawan nito ang lahat sa paligid. Namangha ang Demon Lady, Old Vulture, Eyeless Beast, at Red Ghost. Na-activate ang pangunahing lantern. Nagkaroon ng reaksyon ang apat na subordinate race lanterns. Lumuwa-luwa sila habang nanginginig ang apoy. Nakaharap sila sa bato na parol na hawak ni Hansen. Parang sumusunod sila sa kanyang kalooban. Nang makita ang eksenang ito, labis na natuwa ang unang upuan ng Sky Palace. Gusto rin niyang subukan ito. Hindi niya inasahan na kayang i-activate ni Hansen ang pangunahing race lantern ng Sacred. Sa susunod na segundo, narinig ang isa pang buzzing noise. Lumayas mula sa hawak ni Hansen ang pangunahing race lantern. Patungo ito sa Holy Hall. Puno ng dugo ang kamay ni Hansen. Malinaw na nasaktan siya ng race lantern. Nagbago ang kaligayahan at kalungkutan. Nagbago ang mukha ng unang upuan ng Sky Palace. Nagulat at natuwa naman ang Demon Lady at ang tatlo pang iba. Tumingin si Hansen sa kanyang kamay at nakabuntong hininga. Sa kanyang kapangyarihan, hindi niya kayang hawakan ang bato na parol. Pinilit nitong umalis sa kanyang kamay. Malinaw kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng bato na parol dahil sa kakayahan nitong gawin iyon. Si Hansen lamang ang nakakaalam na nang pumasok ang kanyang kapangyarihan sa bato na parol, hindi ito na-activate para sa kanya. Na-activate nito ang kapangyarihan sa loob ng bato na parol at nagsimulang lumaban. Boom! Dama po ang bato na parol sa bubong ng Holy Palace. Ang 5 race lanterns, isa pangunahing at 4 subordinate, ay nagningning. Pinailawan nila ang dilim sa paligid. Parang araw sa liwanag. Nakita ni Hansen na may mga space charms sa dilim. Nakita rin niya ang Fate Monument sa malayo. Nandoon pa rin sina 9,000 King at ang malalaki at maliliit na goldfish, nakatingin sa kanyang direksyon. Akala ni Hansen na bumalik si Red Ghost dahil napatay na niya si 9,000 King at ang iba pa, pero hindi iyon ang nangyari. Bahagyang negatibo ang sitwasyon, ngunit hindi naman sila patay. Boom! 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 Kumikinang ang ilaw ng Holy Palace. Hindi ito ilusyon. Totoo, nanginginig ito. Ang bubong ng dambuhalang palasyo ay parang lotus na nagbubukas. Ipinakita nito ang maraming estatwa ng Holy Palace. Dahan-dahang pumunta ang bato na parol sa pangunahing upuan na estatwa ni Chinshu. Dama po ito sa ibabaw ng kanyang bato na estatwa. Naalala ni Hansen na ang bato na estatwa ni Chinshu ay dapat nakapangkat ang mga kamay. Ngayon, nakabuka ang isang kamay ng estatwa. Malinaw na nasa ibang posisyon ito. Lumapit si Hansen para masusing tingnan. Hindi niya inisip na buhay ang estatwa. Naramdaman niyang kakaiba. Dama po ang bato na parol sa bato na estatwa ni Chinshu. Pinapaliyab nito ang buong estatwa. Parang apoy ng bato na parol. Beats! 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 Lumipad mula sa kamay ng Demon Lady, Eyeless Beast, Red Ghost, at Old Vulture ang mga bato na parol.
Pinilit ng apat na bato na parol ang kanilang sarili sa labas ng kontrol. Lumipad sila papasok ng Holy Palace. Nang makita ang apat na subordinate race lanterns na bumaba at ipinamigay sa Phoenix, Ghost Car, Nine Life Cat, at ulo ng Holy Kirin, nagsimula ring mag-apoy ang apat na Holy Beast Stone statues tulad ng bato na estatwa ni Chinchu. Ang limang naglalagablab na bato na estatwa ay biglang sinunog ang buong Holy Palace. Ang buong palasyo ay nasa loob ng banal na apoy. Naiilawan rin ang 10 General Stone statues. Ang buong Holy Palace ay parang nasusunog na lungsod na may banal na apoy. Napaka-ethereal ang itsura. Haha, Hansen, kahit gaano kakalakas, wala kang banal na katawan. Hindi mo makakamtan ang pag-aproba ng race lanterns ng Sacred. Hindi mo makokontrol ang race lantern, at iniwan ka na ng pangunahing lantern. Bumalik na ito sa Holy Palace. Ngayon, naibalik na ang Holy Lantern sa kinaroroonan nito. Magbubukas muli ang Holy Palace. Kailangan lamang natin na maging true God si Little Master, at babalik tayo. Siya ang magkokontrol sa Holy Palace at lalaban sa langit na puno ng God Spirits. Sobrang excited si Old Vulture kaya sumigaw siya. Sabi ng Eyeless Big Beast, Hansen, dapat naiintindihan mo na si Little Leader ang tagapagligtas na itinakda. Siya ang nakatalagang tao na mamahala sa buong universo. Kahit ikaw ang kanyang ama, hindi mo mapipigilan ang kanyang pag-akyat. Halika, Hansen. Sumama ka sa amin at tulungan si Little Master na sirain ang mga patakarang ipinatupad sa atin ng God Spirits. Maging tunay na may-ari ng universo. Tumawa ang Demon Lady at inimbitahan si Hansen. Hindi pinansin ni Hansen ang Demon Lady at ang tatlong kasama niya. Tiningnan niya ang Holy Palace na naglalagablab parang araw. May isang estatwa sa loob ng Holy Palace. Tiningnan niya ang pangunahing race lantern at bato na estatwa ni Chinchu. Tumawa si Old Vulture at sinabi, Hansen, mauupo ka lang at manood. Babalik ang kaluwalhatian ng Sacred dahil kay Little Master. Walang makakapigil dito. Tumingin si Hansen sa kutsilyo sa kanyang kamay at dahan-dahang sinabi, hindi ko alam kung makakamtan ng Sacred ang dating kaluwalhatian nito, at hindi ko alam kung magiging prinsipe si Little Flower ng buong universo. Alam ko lang na ako ang kanyang ama. Ninakaw ninyo ang aking anak mula sa akin at pinilit siyang gawin ang pinakamapanganib na bagay sa buong universo. Hindi maiiwasan. May ganitong talento si Little Master. Siya ay isinilang na tagapagligtas. Dapat kayong proud sa kanya. Bago matapos ang Demon Lady, narinig ang boses ni Hansen. Tumahimik ka. Nagmukha ng nagyayelong tingin ang mga mata ni Hansen. Kasing lamig ng kanyang kutsilyo ang kanyang boses. Tila nalulungkot siya habang sinasabi, patuloy kayong nagsasalita ng walang alam. Patuloy kayong gumagawa ng masasamang bagay sa iba, iniisip na napakamabuti ninyo. Ano ba kayo? Iyon ang aking anak. Kahit ako, hindi ko hahayaan siyang tuparin ang aking mga panghihinayang at pangarap. Ngunit pinili ninyong ilagay sa panganib ang kanyang buhay para maging inyong tagapagligtas. Iligtas ang iyong ina. Kung gusto mong mailigtas, iligtas mo ang sarili mo. Huwag basta ipilit ang mga pangarap na hindi mo kayang tuparin sa iba at tawagin siyang nag-iisang tagapagligtas. Paano ninyo nagawang magsalita ng napakasamang bagay at maging sobrang proud at mayabang? Iyan ay dahil lamang kayo ay mahihina, walang kwenta, at takot mamatay. Sinasabi ninyo iyon dahil natatakot kayo. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay parang mga talam habang tinitingnan ang estatwa ni Chinchu. Bawat salita ay binigkas niya, ang anak ni Hansen ay mamumuhay para sa kanyang sarili. Lalaban siya para sa sariling pangarap. Nagbuzz ang kutsilyo. Itinaas ni Hansen ang kanyang kutsilyo ng mataas at pinutol patungo sa napakaliwanag na Holy Palace. Putang ina mo at ang tagapagligtas mo. Kabanata 2962. Walang silbi, sabi ni Old Vulture habang may mayabang na tawa. Bumalik na ang race lantern. Kahit puno ng God Spirits ang langit, wala silang tsansang manalo. Maliban kay Little Master na may banal na katawan, walang makakapasok. Walang makakasakit nito. Tinanong ng Demon Lady, Hansen, bakit ka napakatigas ang ulo? Si Little Master ang leader ng lahat. Ama mo ka, bakit ka nakakahadlang sa kanya? Hawak ni Hansen ang Koskarma knife. Patuloy siyang nagtutulak pababa. Nagbabanggaan ang ilaw ng kutsilyo at ang ilaw ng Holy Palace. Nanginig ang liwanag ng Holy Palace, kaya't nanginginig din ang mga kamay ni Hansen. Napilas ang balat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Ang kumukulong dugo ay nanginginig palabas ng sugat. Si Little Flower ang dapat magdesisyon kung ito ang tamang daan. Tama nga ang sinabi ninyo.
Ang daang ito ay itinakda para sa kanya dahil natatakot kayong lakbayin ito. Pinipilit ninyong lakbayin ito ni Little Flower, at bata pa siya. Kung gusto ninyong muling itayo ang kaluwalhatian ng sacred, gamitin ninyo ang sariling dugo. Kung gusto ninyong patayin ang langit na puno ng God Spirits, gamitin ninyo ang sariling mga kutsilyo. Ginagamit ang buhay ng iba para tuparin ang pangarap na hindi ninyo makakamtan, pa. Pinapaganda ninyo ang sarili ninyong kahinaan. Nakakahiya kayo. Matigas at matalim na salita ang bawat binigkas ni Hansen. Paano namin ipapaliwanag ng maayos para maintindihan mo? Sa mundong ito, si Little Master lamang ang may banal na katawan. Siya lamang ang makakagamit ng Holy Spirit armament at makokontrol ang race lanterns. Siya lamang ang kayang gawin iyon. Kahit gusto naming gawin ito, imposible. Galit na sabi ni Old Vulture. Sabi ng Demon Lady, Hansen, may mga bagay na itinakda na. Parang hindi mo kayang gamitin ang race lantern ng sacred kahit gaano kakalakas. Tinatanggihan ito. Parang hindi mo kayang mag-apoy ng tubig o patayin ang apoy. Pinapahintulutan ng mundo si Little Master. Tinanggap siya bilang tagapagligtas. May responsibilidad siyang pamahalaan. Hindi niya maiiwasan ang itinakda sa kanya ng kanyang kapalaran. Mukhang matatag si Hansen. Patuloy niyang itinutulak pababa ang Coskarma knife. Kahit ang liwanag ng kapangyarihan ay nagpapapaso sa ibabaw ng kutsilyo. Sinusunog nito ang katawan ni Hansen, pero hindi siya umatras. Galit na galit si Hansen habang nasusunog. Pinabilis niya ang paglago ng kanyang kapangyarihan. Mas gusto niyang ipakita ang kanyang Super God Spirit Body para sirain ang kabulaanan ng sacred. Magpapatuloy ang universo kahit mawala ang ilang mahahalagang tao, kabilang ako, malamig na sabi ni Hansen. Walang isinilang na tagapagligtas. Walang dapat piliting magdala ng ganitong bigat mula kapanganakan. Kung ikukumpara sa kamatayan, ang tinatawag na kapalaran ay kapalaran lamang ng puso. Kung handa kang dalhin ito, kayang tuparin ng kahit sino ang kapalaran. Pinakamahusay ang sacred leader ng kanyang henerasyon. Naabot niya ang lahat, pinamunuan ang lahat, kinontrol ang lahat, kahit nagkasala, iyon ang kapalaran niyang dalhin. Kahit karapat-dapat siyang mamatay, ako, Hansen, ay hahangaan siya sa tapang na dalhin ang ganitong kapalaran. Hindi ako makapaniwala na ang kanyang mga nasasakupan ay walang kwenta at walang tapang o kaalaman. Nilalay ninyo ang pangalan at pamana ng Sacred Leader. Narinig ng Demon Lady, Old Vulture, Eyeless Beast, at Red Ghost ang kanyang mga salita at nagalit. Hindi sila kalaban ni Hansen. Kahit na nadama nila ang pang-iinsulto, hindi nila kayang lumabas sa liwanag ng Holy Palace para labanan siya. Naglalaro ka lang ng mga salita, malamig na sabi ni Old Vulture, galit na galit. Kung sinasabi mong kayang dalhin ng lahat ang kapalaran nila, bakit hindi mo kontrolin ang lantern at Holy Palace? Kung hindi mo kayang gawin, walang saysay ang sinabi mo. Baka baliw ka lang, maliit, walang kwenta, at seloso. Noong nakaraan, napakalakas nila sa universo. Takot lahat sa kanila. Para kay Old Vulture, nasabing duwag si Hansen. Paano hindi siya magagalit? Hindi mahalaga kung magtatagumpay ako. Sinubukan ko ang lahat, at iyon ay sapat na para sa akin. Tila tiyak si Hansen. Hindi mababago ng mga salita ni Old Vulture ang kanyang isip. Gusto sanang magsalita ni Old Vulture, pero nakita niya ang puting apoy sa katawan ni Hansen. Sobra itong sumiklab. Ito, imposible, imposible ito, namangha si Old Vulture. Hindi siya makapaniwala. Binuksan ng malapad ng Demon Lady, Red Ghost, at Eyeless Beast ang kanilang mga mata. Tiningnan nila ang apoy sa katawan ni Hansen. Para bang nakakita sila ng multo. Imposible, imposible, tanging banal na katawan lamang ang makakagamit ng Holy Spirit armament. Paano niya nagawa, habang lalo pang lumiwanag ang apoy sa katawan ni Hansen, lalo pang lumaki ang mata ng Demon Lady. Roar! Narinig ang ugong sa kalawakan. Nagiging liwanag si Hansen na may puting ilaw at hugis kirin. Itinaas niya ang ulo at tumingin pababa. Ito ang Holy Kirin's Holy Spirit. Ang Holy Kirin, imposible, maliban sa ating little leader na may banal na katawan, walang makakontrol sa Holy Spirit armament. Hindi posible, sa nakita ang kapangyarihan na parang Holy Beast na bumabalot sa katawan ni Hansen para bang nawala ng kaluluwa si Old Vulture. Parang bingi ang Demon Lady, Red Ghost, at Eyeless Beast. Nakatingin silang lahat sa liwanag ng Holy Kirin, hindi makapagsalita. Boom! Naging puting apoy ang Holy Kirin's Holy Spirit. Papunta ito sa Coskarma knife ni Hansen. Pinapalakas ng banal na ilaw ang apoy ng kutsilyo. Lalong sumiklab at kasing liwanag ng araw ang apoy. Tuluyang pumasok ang Holy Kirin's Holy Spirit sa Coskarma knife.
Naging transparent ang kutsilyo. Kitang-kita ang spirit mark ng Holy Kirin dito. Mahigpit na hinawakan ni Hansen ang Koskarma knife at naramdaman ang walang katapusang kapangyarihan na dumadaloy sa talam. Nagdulot ito ng kapanatagan sa kanya. Dati, hindi niya magamit ang Holy Kirin. Ngayon, sa hindi alam na dahilan, tumugon ito at nagawa niyang tawagin ito. Naiintindihan na ni Hansen kung bakit napakalakas ng tiwala ng Demon Lady at iba pa sa makakamta ng Holy Spirit Armament. Nagbibigay ang Holy Kirin ng kapangyarihan na hindi masukat. Kahit ang God Personality Armament gaya ng Skyvine Radish Godlands ay hindi makakakumpara sa lakas ng Holy Kirin. Para itong bituin o buwan. Hinampis ni Hansen. Winasak niya ang ilaw ng Holy Palace. Pumapasok siya saan man napupunta ang knife light. Ang unang winasak niya ay ang pinto ng Holy Palace. Hindi, walang pag-asa ang Demon Lady, Old Vulture, Red Ghost, at Eyeless Beast. Sumigaw sila ng galit. Walang silbi ang kapangyarihan ng Race Lantern laban sa Holy Spirit Armament. Hindi nito mapigilan ang paglusob ni Hansen. Hindi nila maintindihan kung paano nagamit ni Hansen ang Holy Kirin's Holy Spirit. Dapat iyon ay imposible. Naputol sa gitna ang pinto ng Holy Palace. Bumagsak ito sa magkabilang panig. Hawak ni Hansen ang Holy Spirit na na-infuse sa Koskarma knife. Biglang pumasok siya sa bulwagan. Saan man napupunta ang liwanag, nasa Syra ang mga naglalagablab na bato na estatwa. Mga braso at sirang pader ang makikita. Nakatayo si Hansen sa harap ni Chinshu at ng 4 na Holy Beast Stone statues. Galit niyang iwinalay ang apoy ng Koskarma knife. Kabanata 2963. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang kutsilyo. May banal na espiritu ang kapangyarihan ng kutsilyo. Biglang pinuputol nito ang kapangyarihan ng 4 na tao. Isang hampas ng kutsilyo, 4 ang nasaktan. Dugo ang bumalot sa kalangitan. Nahulog sa labas ng Holy Palace ang Demon Lady at ang iba pa. Sumabog ang dugo mula sa kanilang mga dibdib. Naging isang banal na liwanag na sumasayaw. Kaunti lang ang kanilang pagsisikap, ngunit hindi sila makabangon. Ang karma ni Little Flower ay dapat buuin ang sarili nito, sabi ni Hansen. Ngayon, hindi ko kayo papatayin, pero kailangan kong sirain ang Holy Palace. Pagkatapos, hinarap niya ang estatwa ni Chinshu. Hindi. Sigaw ng Demon Lady mula sa lugar kung saan siya nahulog sa sahig. Hindi niya mapigilan si Hansen sa pag-atake sa estatwa ng Sacred Leader. Walang pag-asa sina Old Vulture, Red Ghost, at Eyeless Beast habang pinagmamasdan ito. Kahit saan man nila tingnan, hindi nila inasahan na darating ang araw na masisira ang Holy Palace na ginawa ng Sacred Leader. Hindi kayang sirain ng langit na puno ng God Spirits ang Holy Palace, ngunit sisirain ito ng sandatang ginawa ng Sacred Leader. Katsa! Daisy Sibo ang hampas ni Hansen ng kutsilyo. Hati sa gitna ang estatwa ni Chinshu sa puting liwanag ng kutsilyo. Ang bawat bahagi ay nahulog sa magkabilang direksyon. Ngunit ang race lantern ng Chinshu statue ay nanatiling lumulutang sa ere. Hindi ito nahulog kasama ng estatwa. Boom! 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 Habang nabasag ang estatwa ni Chinshu, nasira rin ang iba pang mga estatwa sa paligid. Ang Holy Palace ay nanginginig at unti-unting bumabagsak. Parang katapusan ng mundo. Hindi. Napakawalang pag-asa ng Demon Lady. Hindi siya makapaniwala na ang Holy Palace ay nasa Syra ng ganito. Nabigo ang pag-asa nilang muling itayo ang sacred. Umagos ang dugo sa mata ni Old Vulture at ng iba pa. Iyon lamang ang kanilang pag-asa sa lahat ng mga taon. Ngayon, nasira ang pag-asa sa isang iglap. Parang abo ang nadama sa kanilang mga puso. Pinanood ng first seat ng Sky Palace ang lahat mula sa malayo. Nakaramdam siya ng hindi masukat na ginhawa at sinabi, ito na ang alikabok ng kasaysayan. Dapat itong malibing magpakailanman. Bakit abalahin ang mundong nag-ulo na? Mister, bakit mo ginagawa ito? Mukhang nagulat si 9000 King habang nakatingin kay Hansen. Hindi siya makapaniwala na gusto ng Sacred Leader na samahan ni Hansen ang pagwasak ng Holy Palace. Biglang naguluhan siya sa maraming bagay. Natuon siya sa kanyang lugar, hindi alam ang susunod na gagawin. Habang iniisip ng lahat, nakita nila ang nasirang Holy Palace na nagpapalabas ng mga liwanag na nagtatagpo sa isa't isa. Dumarami ang liwanag. Ang mga bato mula sa Holy Palace ay tumataas. Sa ibaba, lumitaw ang isang kristal na bagay, kasing laki ng isang disc. 5 ang sacred race lanterns na papunta sa 5 sulok ng kristal na disc. Bawat isa ay may lugar kung saan ilalagay ang lanterns. Nagsimulang maglabas ng liwanag ang 5 lanterns, at unti-unting lumalakas ang liwanag.
Mas maliwanag ito kaysa sa kanilang liwanag sa ibabaw ng mga stone statues. Nang mangyari ito, ang Demon Girl Lady, na dating nawalan ng pag-asa, ay biglang napaluhod sa gulat. Nakatitig silang lahat sa kristal na disc. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Nagkunot ang noo ni Hansen at tumingin sa kristal na disc. Naramdaman niyang may lumabas mula sa kanyang dibdib. Pumasok ito sa gitna ng kristal na disc. Iyon ay ang estatwa ni Warner. Lumapag sa kristal na disc ang jade statue ni Warner. Nakatugma ito sa puwang sa gitna ng kristal na disc. Lumaki ang jade statue na kasing laki ng kamay. Biglang bumalik ito sa laki na nakita ni Hansen sa Holy Garden. Maraming kakaibang simbolo at pattern ng kristal na disc dahil sa kakaibang estatwa. Para itong fuse box na may linya ng mga ilaw na nagtatagpo sa kristal na gulong. Kapag nagtagpo ang bawat ilaw, lumilitaw ang kakaibang simbolo. Nang tumaas ang liwanag, kumilos ang jade statue na parang may buhay. Nagsimulang magmukhang buhay ang mga mata. Tumingin ito kay Hansen. Alam ko na ikaw ang taong kailangan ko. Hindi ako tagapagligtas, sabi ni Hansen habang nakatitig kay Chinshu. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, sabi ng boses ni Chinshu mula sa jade statue. Hindi ko ililigtas ang mundo, at hindi ko hinahanap ang sinuman para tahakin ang aking landas. Ang kailangan ko lang ay isang forerunner. Isang taong kayang sirain ang mga alituntunin ng dito at ngayon. Leader, sigaw ni 9,000 King at yumukod. Sinikap din ng Demon Girl, Red Ghost, Old Vulture, at Eyeless Beast na yumuko kay Chinshu. Mukha silang masaya at nasasabik. Hindi sila makapaniwala. Hindi ako ang kailangan mo. Maliban kay Warner, wala akong gagawin para sa iyo. Nagkunot ang noo ni Hansen. Hindi ko kailangan mong gumawa ng anumang bagay para sa akin. Sundin mo lang ang iyong puso. Magkatulad tayo. Kahit wala ako, mararating mo ang landas na hinahanap mo. Ako ang nakakita ng wakas ng mas maaga kaysa sa iyo. Matapos magsalita ni Chinshu, lalo pang lumiwanag ang ilaw sa jade statue. Naging konektado ang buong kristal na gulong. Parang nakatayo sa maliwanag na buwan. Bago makapagsalita si Hansen, tumingin si Chinshu sa Demon Girl at sa iba pa at ngumiti. Salamat sa inyong pagsusumikap, mga kaibigan. Mahusay ang nagawa ninyo. Mula ngayon, malaya na kayong gawin ang gusto ninyo. Hindi ninyo kailangang bantayan ang lugar na ito. Master, tungkol saan ang lahat nito? Akala ko sinabi mo na tanging banal na katawan lamang ang maaaring maging bagong master ng sacred. Bakit wala siyang banal na katawan? Naguluhan ang puso ng Demon Girl. Maaaring maging bagong master ng sacred kung may banal na katawan ka. Maaari kang maging susunod na sacred leader sa ganitong paraan. Maaari kang bumuo ng isa pang sacred, ngunit iyon lamang ang pinakamababang requirement. Isang pagpipilian upang mapanatili ang huling pag-asa. Ang kailangan ko talaga ay isang taong kayang lumakad ng higit pa kaysa sa akin. Isang taong makakamit pa ng higit. Nakatayo si Chinshu sa kristal na gulong at tumingin sa langit habang nagsalita. Nagsimulang malabo ang kanyang mga mata habang dahan-daang itinaas ang mga braso. Parang hinahawakan niya ang buong langit. Pahintulutan ninyo akong ipakilala sa inyo ang kahangahangang mundong ito. Ngumiti si Chinshu. Nais magsalita ni Hansen, ngunit biglang sobrang liwanag ng gulong. Umatras ang kristal na disc na umiikot ng napakabilis. Nang itinaas ni Chinshu ang mga kamay, ang liwanag ng kristal na disc ay parang pagsabog ng bulkan. Naging isang beam ng liwanag na tumama sa kalangitan. Boom! Nanginginig ang buong universo. Maraming bituin at sistema ang nanginginig. Maraming lahi ang nagulat at tumingin sa kalangitan. Tiningnan nila ang haligi ng liwanag na parang anggulo ng universo. Sa tuktok ng haligi ng liwanag, parang natutunaw ang itim na yelo. Sa likod nito, lumitaw ang isang mundo. Maraming misteryosong templo at ilang lumang palasyo. Para silang ilusyon habang lumilitaw sa hangin. Nang matunaw ang dilim sa haligi ng liwanag, naging mas malinaw at mas makatotohanan ang lahat. Ito ang Geno Hall. Kumukupas ang mga mata ni Hansen habang tinitingnan ang mga lumang, misteryosong gusali sa kalawakan. Kabanata 2964. Marami pang mga templo ng iba't ibang estilo ang nasa ilalim ng Geno Hall. Noong una, nang lumitaw ang Geno Hall, para itong buwan at mga bulaklak sa salamin. Kahit malinaw itong nakikita, nagmumukha itong hindi totoo. Ngunit ang Geno Hall at maraming templo na lumitaw ngayon ay nagbigay ng totoong pakiramdam. Parang ang mga palasyo at templo ay babagsak mula sa langit anumang sandali. Sky Armor Temple, Sky Vine Radish Temple, Empty Temple, napansin ng mga elite ng maraming lahi ang mga salitang lumitaw sa ibabaw ng mga pinto ng mga templo.
Ang lahat ng gusaling iyon ay parang dambuhalang piramide. Maraming templo sa ibaba. Sa pinakataas ay ang Geno Hall, na kilala ng langit na puno ng lahi. Sinabi ng leader ng Sky Palace, maraming taon na ang lumipas, ngunit sa wakas, nabasag ang space barrier. Dumating na ang panahon ng mga laban ng Diyos. Mauulit kaya ang nangyari sa Sacred? Nakatayo siya sa ibabaw ng kanyang Cloud Palace. Tiningnan niya ang luma at misteryosong Geno Hall ng may komplikadong ekspresyon. Basag na ang space barrier. Dumating na ang ating oras. Sa madilim na kalaliman, ilang nakakatakot na nilalang ang nagngangalit at umaatungal. Ano man ang dapat dumating, dumating na rin. Sa mga kalye ng isang maliit at sira-sirang planeta, may manghuhula na may hawak na watawat. Huminga siya habang tinitingnan ang Geno Hall. Sa wakas, hinihintay natin ang araw na ito. Hindi ako pinanghinaan ng loob ng Sacred Leader. May paraan siya. Nilabag niya ang space barrier. Sa isang palasyo sa isang pulang dwarf planet, may isang kakaibang gwapong lalaki na nakaupo sa trono para sa mga hari. Pinagmamasdan niya ang kaganapan ng may labis na interes. Yumuko si Lulay at sinabi, "Leader, basag na ang space barrier. Dumating na ang God Hall. Ito ang pinakamagandang pagkakataon namin. Mangyaring, Leader, hayaan niyo akong lumaban. Kaya kong kunin ang isang God Temple para sa Blood Legion." Kumalas sa tuhod ang dalawang miyembro ng Blood Legion at ipinahayag ang kanilang kagustuhan na lumaban. Mangyaring, Leader, hayaan niyo kaming lumaban. Walang dapat madaliin. May iba pang mas nagmamadali kaysa sa atin. Tiningnan ng leader ng Blood Legion ang God Palace sa kalawakan. Ang kanyang mga mata ay parang nakangiti. Kumalat sa kalawakan ang tunog ng isang ibon. Nakatitig ito sa lahat ng nilalang na tumitingin sa Geno Hall. Ang itim na balahibong, dambuhalang kakaibang ibon na may siyam na ulo ay pinunit ang espasyo habang lumilipad. Dala nito ang isang napakalakas at nakakatakot na kapangyarihan habang lumilipad patungo sa palasyo. Ghost Car? Nakilala ni Hansen kung ano ito. Ang Ghost Car ay parang ang Ghost Car na dinala ni Hansen pabalik, ngunit hindi ito isang stone element. Ito ang tunay na Ghost Car. Tinawag ang Ghost Car na Nine Phoenix. Ayon sa alamat, isa itong depekto ng mga Phoenix. Dapat ay siyam na magkakaibang sisiw. Sa ilang kadahilanan, nagsanib ang siyam na sisiw at nabuo ang depektibong siyam na uluhang Phoenix. Iba ang elemento ng Ghost Car kumpara sa Phoenix. Wala itong magical Nirvana Phoenix Flames. Puno ng itim na usok ang katawan nito. Hindi ito mukhang naglalagablab. Habang nakatingin ang langit na puno ng lahi, naglakbay si Ghost Car sa espasyo at dumating sa harap ng isang God Palace. Patungo ito sa pinakailalim na layer ng mga templo. Lumapag ito sa isang plaza. Napakaliit at walang kwentang nilalang. Paano ka nang ahas na lumapit sa akin sa aking God Temple? Lumabas ang tinig ng Diyos mula sa templo na parang kulog. Habang naririnig ang tinig ng Diyos, biglang nagtawanan ang siyam na ulo ng Ghost Car. Isa sa mga ulo ang nagsabi, basag na ang space barrier. Hindi na Diyos ang mga Diyos. Ngayon, ako, ang banal, ay lulunok sa inyong God personality. Ibabagsak ko ang inyong watawat at sasakupan ang inyong God Palace. Pagkatapos, pumalakpak ang mga pakpak ng Ghost Car. Isa sa mga ulo ay tatakbo upang kagatin ang Thunder God Flag sa loob ng templo. Paano ka nang ahas? Galit na sumigaw ang tinig ng Diyos. Kasing lakas ito ng kulog. Bumukas ang mga pinto ng templo. May isang dambuhalang nilalang sa loob. Nipalilibutan ng kulog ang God Spirit. Lumabas ito mula sa God Temple at naging 10,000 lightning strikes na tumama kay Ghost Car. Kinain ko na ang God Spirits noon pa. Bakit hindi ako manghahadlang? Tumawa si Ghost Car ng kakaiba. Hindi siya natakot sa langit na puno ng kulog. Pinukol sa kanya ang nakakatakot na kidlat. Biglang nagbago ang katawan niya at naging alikabok. Hindi basta nawala at nagkalat ang alikabok. Naging ulap ng itim na usok ito na dumiretso sa katawan ng dambuhalang Diyos. Nilusot nito ang God Spirit sa loob ng itim na usok. Lahat ng lahi ay nakita ang nangyari sa loob ng God Temple. Nababalot ng itim na usok ang God Spirit. Hindi malinaw kung ano ang nangyayari. Umiingay ang itim na usok sa kulog. Biglang sumigaw ang isang God Spirit. Akala nila, masama ang sitwasyon ng God Spirit. Hindi nagtagal, nawala ang itim na usok at ang sigaw. Hindi na ito marinig o makita. Nawala rin ang itim na usok at bumalik sa anyo ng Ghost Car. Ang dambuhalang God Spirit ay naging tambak ng puting buto. Walang laman ang mga buto. Parang nilinis ng isang lawin. Pang! Nagwasak ang puting mga buto sa hangin. Naging maraming kidlat. Nagtipon-tipon ito at naging Thunder Trident sa ere. Binuksan ni Ghost Car ang bibig at sinipsip.
Sinipsip niya ang Thunder Trident na ginawa ng God Personality. Itinaas ang ulo at tumawa. Sa God Palace, sa pinakamataas na level ng Geno Hall, narinig ang pamilyar na boses. Nilupig mo ang Thunder God. Kailangan mo lang ibaba ang God Flag para palitan ito bilang bagong God Spirit. Maaari kang magkaroon ng walang kamatayang buhay. Handang-handa ka ba? Naalala pa ni Hansen nang atakihin ng Golden Growler ang Geno Hall. Iyon ang boses na iyon. Lalibutin ko ang universo at kakainin kung sino ang gusto kong kainin. Sisirain ko kung sino ang gusto kong sirain. Hindi ako magiging maliit na bantay. Ngayon, busog ako. Babalik ako sa ibang araw para sa higit pa. Tumawa si Ghostcar at pumalakpak ang mga pakpak. Naging ulap ng itim na usok at lumipad palabas ng God Temple. Nawala ito sa kalawakan. Pagkatapos makita ito, namutla ang lahat ng nilalang. Hindi alam ng ordinaryong nilalang ang tungkol kay Ghostcar noon. Labis silang nagulat na makita itong kumain ng isang God Spirit ng napakadali. Biglang lumitaw ang isang malaking hayop na mukhang unggoy. Patungo ito sa God Temple na pinagmula ng paglipad ni Ghostcar. Ginamit nito ang mga dambuhalang kuko upang kuhanin ang dambuhalang God Flag sa loob ng templo. Sabi ng dambuhalang unggoy, maaaring ayaw kong maging Diyos, pero gusto ko. Hayaan akong maging immortal God Spirit. Puno ito ng naglalagablab na pagnanais. Papalapit na ang kamay sa God Flag, ngunit biglang narinig ang pinto ng God Temple na bumukas. Lumabas ang isang God Spirit. Kumilos ang katawan nito sa kulog. Lumipad ito at ginawang alikabok ang dambuhalang unggoy. Lahat ng nilalang ay nakita ang God Spirit na lumabas mula sa God Temple. Mukha itong kapareho ng God Spirit na kinain ni Ghostcar. Lahat ay nagulat. Ito ba talaga ay isang undying God Spirit? Matagal nang alam ni Hansen ang tungkol sa lahat ng ito. Ang mga God Spirits sa God Temples ay immortal at hindi maaaring mamatay permanently. Hindi siya nagulat. Shinshu, I suppose I lost this round. Tiningnan ni Hansen ang crystal disc at jade statue na naging isang haligi ng liwanag. Napangiti siya nang may mapanlinlang na ngiti habang pinatay ang 5 lantern at kinuha ang mga stone lantern na wala ng ilaw. Plano niyang sirain ang plano ni Sacred Leader, umaasang mailayo si Little Flower sa laro ni Sacred Leader. Pero sino ang mag-aakala na nahulog siya mismo sa plano ni Sacred Leader? Tumulong siya kay Sacred Leader na basagin ang space barrier. Naging isang chess piece siya na nagpakita ng God Palaces. Kabanata 2965. Tahimik ang mga God Palaces habang nakabitin sa kalawakan. Parang nasa pagitan ng totoong presensya at panaginip. Napakalaki ng God Palace, ngunit hindi nito sinasakop ang totoong sistema. Maliban sa Thunder God kanina, nakasarado ang mga pinto ng God Temple sa paligid, pati na rin ang pinto ng Geno Hall sa taas. Hindi malinaw kung may mga God Spirits na naruroon. Mahirap takasan ang kaguluhan. Nabuksan na ang space barrier ni Sacred Leader, ngunit wala na siya ngayon. Kung magkakaroon ng laban ng Diyos, sino ang pipigil sa God Spirits na bumaba? Buntong hininga ng unang upuan ng Sky Palace. Tiningnan ni Hansen ang unang upuan ng Sky Palace at nagtanong, ano ibig mong sabihin yan? Sabi ng unang upuan ng Sky Palace, narito ang God Palace. Napapailalim sila sa mga alituntunin ng universo, kaya nakatali sila sa kanilang mga God Temples. Hindi nila pwedeng lisanin ang kanilang templo para pumatay sa universo. Hindi ba iyon magandang bagay? Tanong ni Hansen. Umiling ang unang upuan ng Sky Palace. Maaaring hindi iyon maganda. Ang ordinaryong nilalang ay pwedeng hilahin ang mga watawat at maging Diyos. Maaari nilang palitan ang kasalukuyang God Spirits na maaaring sakupin ang mga nilalang na pumasok sa God Temple. Sa ganitong paraan, makakalibot sila sa universo at pumatay. Sa ngayon, ang isang langit na puno ng God Spirits ay nagsara ng kanilang mga templo. Kung mas maraming nilalang ang susubok at makagalit sa kanila, at sakupin nila ang mga nilalang sa universo, magkakaroon ng kaguluhan. Noong araw, pinilit ng Sacred na ilantad ang God Palaces. Maraming nakakatakot na elite ang pumila upang patayin ang God Spirits, kaya kinailangan nilang lumaban. Ang langit na puno ng God Spirits ay sumasakop sa mga tao kapag bumababa. Iyon ang paraan nila para wasakin ang Sacred. Naging malawak at tigang na sistema ang universo na kilala natin ngayon. Sa kabutihang palad, noon ay malakas ang Sacred. Ang mga God Spirits na sumakop sa mga tao ay pinatay. Nasadyep nila ang universo. Ngayon, wala nang kasing lakas na puwersa sa universo tulad ng dati ng Sacred. Kung bumaba ang langit na puno ng God Spirits, sino ang pipigil sa kanila? Siguradong malulugmok ang universo.
Pinilit ng Demon Lady na umangat mula sa lupa. Casual niyang sinabi, lahat kayo puro walang kwentang pag-uusap. Papatayin ng God Spirits para hindi lumitaw ang God Palaces. Paano natin makakamit ang kalayaan mula sa mga batas ng universo? Tanging sa pamamagitan ng pagpatay sa mga God Spirits at pagkuha ng God Spirit Personality Armament para palakasin ang sarili natin maaari nating makamtan ang kalayaan. Hindi tayo dapat nakatali sa kalooban ng mga God Spirits. Kailangan lang nating maging mas malakas. Hindi natin kailangang matakot sa mga God Spirits. Sinasabi ng mga tao na natatakot sila sa pagbaba ng God Spirits para sirain ang mundo, pero iyon ay dahilan lamang ng mga takot at walang silbing tao. Mahigpit na sinabi ng unang upuan ng Sky Palace, may mga alituntunin ang mundo. Kailangan ng mga alituntunin para gumana ang lahat ng maayos. Kung babaliin mo iyon, babagsak ang mga batas ng universo. At saka, lulubog sa kaguluhan ang lahat. Kung hindi natin babaliin, wala namang magbabago, sabi ng Old Vulture. Kailangan nating lumikha ng sariling mga alituntunin. Dapat nating makontrol ang ating kapalaran. Iba ang opinyon ng dalawa, at walang nakumbinsi ang isa't isa. Dinala ni 9,000 King ang pamilya ng Goldfish at lumapit sa grupo. Magalang siyang yumuko kay Hansen. Ginoo. Itinuro ni Hansen ang mabibigat na sugatang Demon Lady, Old Vulture, Eyeless Beast, at Red Ghost. Ikatali silang lahat at dalhin palayo. Maaaring ipagpalit ng Old Cat ang kanilang buhay para sa aking anak. Hindi na kailangan ang ganoong abala, Ginoo, ngumiti ang Demon Lady. Kung ikaw ay pinili ng Master noong nakaraan, tutulong kami ng buong kakayahan. Gagawin namin ang lahat para sirain ang langit na puno ng God Spirits at tapusin ang iyong misyon. Ngayon, sa iyo na ang aming buhay. Kung nais mo kaming patayin, sapat lang ang salita mo. Pagkatapos ng sandali, nagpatuloy ang Demon Lady, kung hindi ganito, kailangan kong sabihin na walang silbi ang pagkuha sa amin bilang bihag. Handang isakripisyo ng Old Cat ang lahat para kay Little Flower. Hindi niya ibibigay ang Little Master para sa aming buhay. Ginoo, hindi mo kailangang mag-alala. Sa salita ni Sacred Leader, ibabalik ng Old Cat ang Little Master sa iyo. Biglang pinahinto ng unang upuan ng Sky Palace ang Demon Lady. Sabi niya kay Hansen, kung kaya mong gamitin ang Under the Sky Knife skills, dapat ka may kaugnayan sa Sky Palace. May sinasabi kami noon na sana'y isaalang-alang mo. Hindi pwedeng baluktutin ang mga alituntunin ng universo. Hindi pwedeng sirain ang God Palace. Kung hindi, magkakagulo sa universo. Ginoo, huwag pakinggan ang kalokohan niya, agad na sabi ng Demon Lady. Kapag pinatay mo ang langit na puno ng God Spirits na bumababa sa universo, ikaw ang magpapatakbo ng mga alituntunin ng universo. Sino ang manggahas na guluhin iyon? Gusto pang magsalita ng unang upuan ng Sky Palace, ngunit iwinaksi siya ni Hansen. Dahil mabait sa akin ang Sky Palace Leader, ayokong abalahin kayo. Gawin na lang nating parang walang nangyari. Dapat kayong umalis. Isaalang-alang ninyo ito, sabi ng unang upuan ng Sky Palace. Nakita niyang hindi nagbago ang isip ni Hansen. Buntong hininga siya at lumingon, pagkatapos ay umalis. Ginoo, marami siyang alam tungkol sa Holy Palace, sabi ni Old Vulture. Dapat siya ay especially iyan ng isa sa God Spirits. Hindi mo pwedeng buhayin siya. Matinong tumingin si Hansen kay Old Vulture. Si Sacred Leader ay si Sacred Leader, at ako ay ako lamang. Hindi ako master ninyo, at hindi ko gagawin ang gusto ng master ninyo. Dalhin silang lahat palayo. Huling utos ito ni Hansen kay 9,000 King. Medyo nagatubili si 9,000 King, ngunit matibay ang utos ni Hansen. Hindi siya nang ahas tumanggi, kaya ikinadina niya ang Demon Lady at iba pa. Hindi lumaban ang Demon Lady at ang iba. Parang tinanggap nila ang pangyayari. Madaling naikadena ni 9,000 King sila. Sabi ng Eyeless Big Beast, ano man ang gusto niyong gawin namin, gagawin namin. Gagawin namin ang lahat. May kakaibang buzzing ang kanyang boses. May mapanlin lang ng ngiti si Hansen. Alam niya na hindi totoong tapat sa kanya ang Demon Lady at ang iba. Tapat lamang sila kay Chin-Shu. Naisip ni Hansen, hindi katakataka na Chin-Shu ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Kahit namatay siya, marami sa top class na nilalang ang namatay dahil sa kanyang salita. Napakalakas ng dating ng taong iyon. Plano ni Hansen na bumalik sa Space Garden para pag-isipan ang mga bagay na ito. Mas marami na siyang naiintindihan ngayon. Hindi pa rin niya alam ang pinagmulan. Marami pa siyang dapat tuklasin. Ayaw niyang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Sa kapangyarihan ni Chin-Shu, napakadali para sa kanya ang mamuhay magpakailanman.
Kung pag-uusapan ng kalayaan, hanggat hindi gagawa ng kahangalan, hindi siya gagalawin ng langit na puno ng God Spirits. Nagpasya si Chinshu na labanan ng God Spirits, at tiyak may dahilan siya. Inisip ni Hansen na kalokohan lang ang sinabi ng unang upuan ng Sky Palace. Kung walang alituntunin, wala nang kompleto. Bago niya tuklasin kung maaari bang labagin ang mga alituntunin at ano ang magiging bunga nito, ayaw niyang lumaban ng bulag. Diyos, ano ibig sabihin noon? Tiningnan ni Hansen ang pinakamataas na Geno Hall ng God Palace. Naalala niya ang Diyos na sinakop ni Warner. Hindi maunawaan ni Hansen kung ano ang ginawa ng Diyos na iyon. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hansen. Sa plaza ng God Temple sa Geno Hall, nakita niya ang isang gintong estatwa. Hindi, parang estatwa lang, ngunit hindi ito estatwa. Si Golden Growler iyon, na dating pumasok sa Geno Hall. Kabanata 2966. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari kay Golden Growler? Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Hindi pa niya maintindihan ang sitwasyon. Parang naintindihan ng Demon Lady na nakatutok si Hansen kay Golden Growler. Tiningnan niya ang God Temple at si Golden Growler, at sinabi, Ginoo, iyon ang God Temple ni Moment God. Noon, nang bumaba ang lahat ng God Spirits, naruroon si Moment God. Siya ay isang God Spirit na namamahala sa oras. Kung tama ang aking nakikita, tiyak na si Golden Growler ay tinamaan ng kanyang moment forever. Ang sandaling iyon ay tumatagal magpakailanman. Baka ang kanyang buhay ay may trap sa sandaling iyon. Hindi na siya makakatakas. Mabilis na nagtanong si Hansen, isang high-level God Spirit. Paano tinutukoy ang level ng mga Diyos? Paano mo ihahambing ang kapangyarihan ni Moment God sa mga nilalang ng universo? Sumagot ang Demon Lady, ayon sa alam namin, may 4 na level ang God Spirits, Destruction, Disaster, Annihilation, at Reboot. Kung ang pag-uusapan ay ang kapangyarihan niya, mahirap itong husgahan. Ang high-level God Spirits ay mas malakas kaysa sa low-level God Spirits. Ito ay tiyak, dahil lahat ng God Spirits ay sumakop sa mga nilalang ng universo noong bumaba sila, naaapektuhan ng kanilang katawan ang kanilang kapangyarihan. Ang pinakamataas nilang maabot ay True God Class. Hindi nila kayang umangat pa. Kahit ang Annihilation God Spirits ay madaling mapatay ng Master. Sa God Temple, mahirap masukat ang kapangyarihan ng God Spirit. Noon, ako, Old Vulture, at ang iba ay may top-class treasures at God Personality armaments, pero halos hindi namin kayang labanan ang Disaster Plus God Spirit. Si Moment God ay isang Annihilation God Spirit. Sa templo niya, hindi ko siya kayang labanan. Nang bumaba siya, nakapagbigay ng matinding pinsala ang Master. Pagkatapos, tumakas siya pabalik sa God Temple. Umiling si Hansen at sinabi, may Holy Kirin ako para labanan siya. Sa tingin mo, alin ang mas malakas? Nagulat ang Demon Lady at Old Vulture. Mabilis nilang sinabi, Ginoo, hindi mo dapat gawin ito. Ang Holy Spirits ay ginawa ni Sacred Leader para pumatay ng God Spirits, pero dinisenyo para magamit ng 4 na spirits ng sabay. Kailangan mo rin ang Race Lanterns buff. Diyan mo mapapatay ang top-class God Spirits. Sa ngayon, ginagamit ang kapangyarihan ng Race Lanterns para buksan ang space barrier, at may isang Holy Spirit lang. Kung gagamitin mo lang ang Holy Kirin, natatakot ako na sa kapangyarihang iyon, magiging katumbas ka lang ng Disaster God Spirit. Sa kapangyarihan mo, Ginoo, hindi mo pwedeng subukang labanan ang Annihilation God Spirit. Tahimik na tumitig si Hansen kay Golden Growler sa harap ng God Temple. Naka-freeze at hindi gumagalaw si Golden Growler. Ramdam ni Hansen na unti-unting humihina ang buhay ni Golden Growler. Hinulaan niya na posibleng maubos ang lakas ng buhay nito sa loob ng ilang taon. Parang naintindihan ng Demon Lady ang iniisip ni Hansen. Mabilis niyang sinabi, Ginoo, hindi masyadong mahirap talunin si Moment God. Ayon sa alam ko, para sa Disaster God Spirit, may no world God. Ang God Personality armament nito ay may no world power. Hindi ito limitado ng oras at espasyo. Ginoo, pwede mo munang patayin si no world God, kunin ang kanyang God Personality armament, at gamitin iyon para labanan si Moment God. Malaki ang posibilidad ng tagumpay mo. Papa, parang nasasaktan si Little Gold Gold. Pupunta ba tayo at ililigtas siya? Si Bauer ay nakahiga sa balikat ni Hansen. Tinitingnan niya si Golden Growler sa harap ng templo ni Moment God. Tahimik si Hansen. Nakita niya ang espasyo na nababali ng malakas na ugong. Isang babae na may katawan parang ahas at isang berdeng higanteng hayop ang dumadaan sa espasyo. Papunta sila sa God Temple ni Moment God. Nakilala ni Hansen ang berdeng hair na malaking hayop.
Ito ang hayop na unang nagnakaw kay Golden Growler mula sa kanya noon. Hindi alam ni Hansen ang pagkakakilanlan ng babaeng parang ahas. Parang miyembro ito ng Ghana race. Tumingin si Old Vulture sa babaeng parang ahas at nagulat, ha? Mayroon pa bang True God Elite ang Ghana sa kanilang hanay? Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa taong ito? Tumingin ang Demon Lady sa babae at tahimik na sinabi, sa alamat, may kambal na kapatid na babae ang Ghana Alpha. Nang bata pa siya, dinukot siya ng isang malaking hayop. Sa tingin ko, 80% hanggang 70% na iyon ang taong iyon. Kung ganoon nga ang nangyari, sa tingin ko, 80% hanggang 70% na ang malaking hayop na kumuha sa kanya ay si Beast King Growler mula sa Empty Mountain. Noon, kaibigan si Empty Mountain Leader ni Sacred Leader, sabi ni Old Vulture. Nawala siya matapos pumunta sa Geno Hall. Hindi ko inakala na magpapatuloy ang kanyang lahi. Sayang, naipit siya sa God Palace. Umiling si Red Ghost at sinabi, ang babaeng Ghana at ang berdeng hair na hayop ay top class na nilalang ng universo, pero nakakabaliw na nais nilang pumunta sa Moment God's Hall para iligtas si Golden Growler. Masamang galaw iyon. Habang nag-uusap sila, pumasok na sa paligid ng God Palace ang babaeng Ghana at berdeng hair na Growler. Papunta sila upang atakihin ang God Temple ni Moment God. Little Mountain Leader, paparating kami para iligtas ka. Sigaw ng berdeng hair na Growler. Ang katawan niya ay kumikislap ng berdeng ilaw at naglalabas ng haliging berdeng liwanag. Papunta ito kay Golden Growler. Biglang umabot ang berdeng haligi ng liwanag sa loob ng 3 talampakan mula kay Golden Growler, ngunit hindi nito kayang tawirin ang distansyang iyon. Kung mapapabilis ito ng 100 beses, makikita ang berdeng haligi ng liwanag na bumabagal ang galaw, parang hindi gumagalaw. Habang nanonood si Hansen, nagulat siya. Natakpan ang katawan ni Golden Growler ng isang lasting time area na katulad ng Time Ghost. Mas malakas ang kapangyarihan ng time area kaysa sa Time Ghost area. Sa kabila ng malakas na kapangyarihan ng berdeng hair na hayop, parang huminto ang haligi ng liwanag sa loob ng time power. Hindi ito tunay na huminto. Unti-unti itong humina sa time power at tuluyang nawala. Wala na kahit kaunting liwanag. Hawak ng babaeng Ghana ang isang crystal ball. May kaunting pulang liwanag ang bola, pero hinihigop ito ng time power sa paligid ni Golden Growler. Hindi nito matanggal ang time power sa loob. Boom! 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 Bumukas ang pinto ng Moment God Temple. Isang babaeng God Spirit, matangkad at payat, lumitaw. Nakasuot siya ng itim at masikip na armor. Malamig ang tingin, hindi mukhang tao. Sa bawat hakbang niya, parang nagiging ibabaw ng kamakulog na lawa ang espasyo. Parang maraming vortexes sa paligid. Nang makita ni Hansen si Moment God, nagulat siya. Ang mukha at presensya ni Moment God ay eksaktong kapareho ni Moment Queen. Hindi, mas tama, parang si Moment Queen ay mukhang kahawig ni Moment God. Kung ikukumpara, parang mas mahina si Moment Queen. Magkaiba ang presensya at aura. Ano ba ito? Maraming kaisipan ang dumaan sa isip ni Hansen. Kabanata 2967. Ang berdeng hair na beast ay umiikot sa galit, bitawan ng Little Mountain Leader. Lumabas ang berdeng haligi ng ilaw mula sa kanyang bibig. Ito ay patungo kay Moment God. Pinagsama-sama ng babaeng Ghana ang kanyang kapangyarihan. Gumawa siya ng kristal na orb ng ilaw na kumalat. Ito ay naging maraming alon na nagdagdag sa berdeng sinag ng ilaw. Para itong amplifier. Pinalaki nito ang berdeng sinag para itong liwanag ng Diyos na kayang wasakin ang mundo, patungo kay Moment God. Nakatayo sa harap ng pintuan ng God Temple ang mahahabang jade na binti ni Moment God. Para bang hindi niya nakikita ang nakakatakot na sinag ng ilaw. Malamig lang niyang tiningnan ang berdeng hair na beast at babaeng Ghana. Ang berdeng sinag ng ilaw ay dumiretso sa harap ni Moment God. Para itong bato na bumabagsak sa lawa. Nasa harap ng Moment Goddess ang mga alon. Hindi sila makalapit sa kanya. Hindi nila siya masaktan. Isang isip sa langit at ang sandali ay nagiging walang hanggan. Tiningnan ni Moment God ang berdeng hair na beast at ang babaeng Ghana. Ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin nila siya nasaktan. Pagkatapos niyang magsalita ng walang emosyon, itinataas niya ang kanyang jade na kanang kamay. Inabot niya ang hangin gamit ang kanyang mga daliri. Nadama ng mga tao ang pagpindot ng mga daliri ni Moment God sa espasyo. Nakita nila ang mga alon na kumakalat. Sa ilalim ng mga alon, parang na-freeze ang oras. Tumigil ang lahat ng galaw. Nanatili sa posisyon ng berdeng hair na Growler, patuloy na sumasabog ng berdeng ilaw. Hawak pa rin ng babaeng Ghana ang kristal na bola. Patuloy siyang umaatake.
Tumigil ang lahat. Kahit ang berdeng sinag ng ilaw ay parang yelo na nagyayelo ang hangin. Lumakad si Moment God pasulong. Ang berdeng sinag sa harap niya ay basag na parang basag na salamin. Hati ito sa magkabilang gilid. Para bang bumubuo ito ng daan para makadaan si Moment God. Nang makita ng Golden Growler, berdeng hair na beast, at babaeng gana ang kapangyarihan ni Moment God, hindi na sila makagalaw. Plano ni Hansen na sundin ang mungkahi ng Demon Lady. Pupunta siya kay No World God upang kunin ang kanyang God Personality Armament at iligtas si Little Gold Gold. Nakita ang sitwasyon, hindi sila nag-atubiling magpatuloy. Inilagay niya si Bauer sa lupa. Gagamitin niya ang Galaxy Teleportation para makarating sa God Palace na hinahanap niya. Agad na tumalon si Bauer. Yamakap siya sa likod ni Hansen at umakyat sa kanyang leeg habang sinasabi, si Bauer at Father ay ililigtas si Little Gold Gold. Nang makita ni Hansen na halos nasa harap na si Moment God ng Golden Growler at iba pa, hindi siya nag-atubiling magpatuloy. Ginamit niya ang Galaxy Teleportation upang makarating sa harap ng God Palace. May kakaibang kapangyarihan ang God Palace. Hindi direktang makaka-teleport si Hansen sa loob nito, kaya wala siyang ibang paraan kundi lumipad papasok. Pagpasok sa paligid ng God Palace, naramdaman ni Hansen na napanglabo ang kanyang katawan. Napakabigat, para bang may di nakikitang presyon na bumabagsak sa kanya. Para bang ang Geno Hall at God Temple ay impyerno. Ang lugar ay may kakilakilabot na aura ng awtoridad. Nang makita niyang hahawakan ni Moment God ang berdeng hair na beast sa harap, gumamit si Hansen muli ng Galaxy Teleportation. Sa pagkakataong ito, maayos ang paglipat. Dumating siya sa harap ng Moment God Temple. Nag-aapoy ang Cos Karma Knife sa Holy Light ng Holy Kirin. Hinampis ni Hansen si Moment God. Isang kalangitan na puno ng mga nalilito ang nakakita ng isang tao na pupunta sa God Palace. Hindi nila alam kung sino ang nang-ahas na mapatay malapit sa Moment God Temple. Kitang-kita ng sino man na walang pagkakataon ang True God Class na berdeng hair na beast at babaeng gana. Kahit si Golden Growler, na nasa unang pwesto sa God Fight list, ay natrap sa harap ng Moment God Temple. Para sa mga nilalang ng universo, si Moment God ay walang kapantay. Pagmasdan, sobrang nakagugulat. Godfather Hansen, narinig ang mga boses ng pagkabigla sa buong universo. Naglalaro ng chess ang Sky Palace leader kasama si Isha. Nang makita ito, halos bumagsak ang kanyang panga. Ang batang iyon, ano ang ginagawa niya roon? Isang Annihilation class God Spirit iyon. Kaya ba niya iyon hawakan? Naramdaman ni Isha ang kakaibang pakiramdam. Maraming beses na siyang nagulat ng estudyanteng iyon. Naging sanay na siya sa kanyang mga gawang kamangha-mangha. Anong iniisip ni Godfather Han? Talaga bang iniisip niyang siya ang ama ng mga Diyos na iyon? Lahat ng nilalang ay pinag-uusapan ito. Magaling ang ginawa ni Hansen ng sindihan ang Crystallizer Lantern. Ngunit sa pagkakataong ito, isang God Spirit ang nasa harap niya, at hindi ito ordinaryong God Spirit. Kahit si Golden Growler, na number 1 sa God Fight list, ay frozen sa harap nito. Ano pa ang silbi ng kanyang pagpunta? Mister, si 9,000 King, ang Demon Lady, at iba pa ay puno ng pagsisisi. Gusto nilang hilahin pabalik si Hansen, ngunit nasa loob na siya ng God Hall. Huli na para tawagin siya pabalik. Lahat sila ay malubhang nasugatan din. Wala silang kapangyarihan upang pumunta sa God Palace at suportahan siya. Pinagmamasdan ng berdeng hair na beast at babaeng gana ang paglapit ni Moment Goddess, ngunit hindi sila makagalaw. Akala nila mamamatay na sila. Biglang dumaan ang puting knife air sa pagitan nila. Hiniwa nito ang mga alon ng oras at pinutol ang daloy ng oras. Para itong pagsabog ng bulkan, patungo kay Moment God. Mukha ni Moment God ay medyo kakaiba, ngunit sandali lamang iyon. Pinindot ng kanyang mga daliri ang puting knife light. Nilusaw ng kanyang kapangyarihan ang knife light. Pumuputok ito sa puting mga tuldok. Nang maputol ang time wave, muling malaya ang berdeng hair na beast at babaeng gana. Bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Bumangon sila at tiningnan ang paligid. Salamat sa tulong, ikaw pala, gusto nilang magpasalamat, ngunit nang makita nilang si Hansen ang tao, namutla ang kanilang mga mata. Puno ng pagkagulat ang kanilang mukha. Hindi sila makapaniwala at ramdam nila ang halo-halong emosyon. Nang kinuha ng berdeng hair na beast si Golden Growler mula kay Hansen, hindi niya inakalang darating ang araw na iyon. Isa lamang siyang Crystallizer Child. Hindi niya akalaing marami siyang makakamit. Hindi niya inisip na magiging deified siya. Ngayon, naging isang tunay na Diyos siya at hinati ang Time God power ni Moment God. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi nila kayang labanan.
Huwag mo akong pasalamatan, malamig na sabi ni Hansen. Para kay Little Gold ako rito. Babayaran kita mamaya. Nang makita ang katapatan ng Berding Hair na Beast at ang pagpili nitong pumunta sa Moment God Temple, hindi gaanong naiinis si Hansen. Iba ang sitwasyon ni na Golden Growler at Little Flower. Tinanggap lamang ni Golden Growler ang legacy ng Growler. Nasa kamay ni Sacred Leader Chincho si Little Flower. Kaya handa si Hansen na pakawalan ang Berding Hair na Beast, ngunit kailangan niyang wasakin ang Holy Palace. May kaibahan sila. Malakas na sumigaw ang Berding Hair na Beast, kung nailigtas ko ang Little Mountain Leader, kahit mapatay tayo, hindi ako mag-aatubili. Hindi ganoon kadali. Nakangiti si Hansen ng pahapyaw. Nauubos na ang lahat ng kanyang lakas sa huling atake, at nawasak ito ni Moment God sa isang daliri. Hindi pantay ang kapangyarihan nila. Tiningnan ni Hansen si Golden Growler. Nakasil pa rin ito ng Time God Power. Mas malakas ang kapangyarihan na nakakatrap kay Golden Growler kaysa sa kay Berding Hair na Beast at Babaeng Gana. Kabanata 2968. Kung maililigtas niya si Golden Growler, baka may pag-asa pa. Kahit mahirap labanan si Moment God, maaari pa rin silang makatakas. Napakalamig ng ekspresyon ni Moment God. Wala siyang anumang emosyon. Pinagsama-sama niya ang 10 daliri ng kanyang mga kamay. Ang 10 daliri ay bumuo ng kakaibang pattern at itinulak pasulong. Biglang nagbago ang buong espasyo ng God Temple. Nakita ni Hansen na ang atake na muntik nang tumama kay Golden Growler ay bumalik. Para bang siya ay nasa video na nire-rewind. Time rewind. Nagulat si Hansen. Nakakatakot na halos mapahinto ni Moment God ang oras ng walang hanggan, ngunit mas nakakatakot pa na kaya niyang i-rewind ang oras. Kahit sandali lamang, napakahirap itong maintindihan. Lakad. Malamig na sigaw ni Hansen. Bumagal siya at gustong gamitin ang kanyang teleportation upang lumabas mula sa Moment God Temple. May time rewind si Moment God, at kahit isugal niya ang kanyang buhay, maliit lang ang tsansa na manalo. Alam ng Berding Hair na Beast at Babaeng Gana ang kakilakilabot na sitwasyon. Ginamit nila ang lahat ng lakas upang lumayo mula sa radius ng Moment God Temple. Muling bumuo ang pattern ni Moment God. Nirewind muli ang oras, lahat sila ay muling lumipad pabalik. Kumilos si Moment God. Lumapit siya kay Hansen na bagong nakabalik. Inabot siya ng kanyang kamay. Si Hansen ay patuloy na bumabalik sa ilog ng oras. Ang katawan niya ay sinusundan ang kanyang nagawa, hindi niya mabago ang kanyang galaw. Sumabog ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang silbi. Nakita niya na ang palad ni Moment God ay malapit nang humawak sa kanyang likod. Blurg. Umalo ng dugo sa bibig ni Hansen. Agad niyang pinunit ang espasyo at lumipad palabas ng God Palace parang asteroid. Hindi siya huminto. Tumama siya sa isang planeta sa universo at pinasabog ito. Lumipad ang alikabok sa paligid. Napanood ng mga nilalang mula sa bawat lahi, frozen sa gulat. Kahit si Godfather Hansen ay hindi kayang talunin ang kaaway. Lubos na naunawaan ng bawat nilalang ang kakilakilabot ni Moment God. Tumingin si Moment God sa lugar kung saan lumipad si Hansen. Para bang sinusuri niya ang isang bagay. Nakatingin siya sa planetang winasak ni Hansen. Sinamantala ng Berding Hair na Beast at Babaeng Gana ang pagkakataon. Umalis sila sa Moment God Temple. Parang hindi pinansin ni Moment God ang kanilang paglisan. Nakatingin siya sa alikabok sa kalawakan at binaliwala sila. Pakiramdam ni Hansen ay parang buo niyang likod ay nabali. Napakasakit para kumilos. Pinilit niyang tiisin ang sakit at ginamit ang Galaxy Teleportation upang makabalik sa Space Garden. Habang nasa kalahati ng teleportation, sobrang sakit ang kanyang katawan. Nahulog siya sa gitna ng paglipat. Hinawakan siya ni Bauer sa espasyo at tinulungan siyang matapos ang teleportation. Nakabalik sila sa Space Garden. Inilapag ni Bauer si Hansen sa kama at tanong na may tunay na pag-aalala, "Dad, mas maayos ka na ba?" "Hindi masama. Buhay pa naman ako." Gumamit ng malaking lakas si Hansen sa pagsagot. Umalo ng mas maraming dugo sa kanyang bibig. "Pupuntahan ko si Little Silver," sabi ni Bauer. Tumalon siya at dinala si Little Silver sa tabi ng kama. Lubos na nagustuhan ni Little Silver ang Xenogeneic genes ng Space Garden, at pinakain siya ni Hansen ng high-level Thunder Xenogeneic gene. Bukod dito, binigay sa kanya ni Golden Growler ang Ancient Thunder God Origin, na lubos na nagpadali sa kanyang pagpapalakas. Isa na siyang primitive deified ngayon. Lalo na ang Ancient Thunder God Origin ay malaki ang naitulong kay Little Silver. Pinabuti nito ang kanyang mga genes. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanyang atake, napakalakas ng kanyang healing power. Hindi? Okay? Ayos lang? Arg?
Gusto ni Hansen na tumanggi, ngunit tumama ang kidlat ni Little Silver sa kanya. Naramdaman ni Hansen ang pamamanhid ng utak habang sumisigaw. Tanggalin mo muna ang aking robe, sabi ni Hansen habang pinipilit tiisin ang sakit. Agad hinawakan ni Bauer si Hansen at tinanggal ang kanyang blue at black striped robe. Nang makita niya ang likod ni Hansen, sumigaw siya. May malaking butas sa likod ng robe, hugis kamay ng babae. Dito siya tinamaan ni Moment God. Nakita ni Hansen ang butas at ngumiti ng pahapyaw. Buti na lang na-block ng robe ng kaunti. Kung hindi, kahit hindi ako mamatay, kalahati na lang ng buhay ko ang matitira. Humiga si Hansen sa kama. May handprint rin ng spell armor sa kanyang likod. Buti na lang at hindi ito tumago sa kanyang katawan. Gayunpaman, halos nasira ang backbone ni Hansen. Napakahirap ipasa ang kapangyarihan sa buong katawan niya. Ang Annihilation class God Spirits ay talagang nakakatakot. Kahit Super God Spirit body ko, hindi ko siya kayang labanan, sabi niya. Gusto niyang bumangon, ngunit pinabilis ni Little Silver ang dami ng kidlat na ginagamit niya. Muling nanginig at namuhi ang katawan ni Hansen. Sumigaw siya, "Arg!" Hindi masama ang Thunder Healing ni Little Silver. Nakakatulong ito sa True God body ni Hansen, ngunit napakasakit pa rin ang proseso ng paggaling. Pagkatapos ng kaunting ginhawa, gusto na ni Hansen na hayaan si Little Silver. Ngunit iginiit ni Little Silver na ayusin siya. Patuloy niyang pinapalabas ang kidlat na nagpapahina sa mga binti ni Hansen. Sayang, primitive class lamang si Little Silver. Matapos gamitin lahat ng Thunder Power, hindi pa rin niya kayang buuin ang buong katawan ni Hansen. Okay, mas maayos na ako ngayon. Pinilit ni Hansen tiisin ang sakit at bumangon. Tumingin siya palabas at nakita ang Moment God Temple sa kalawakan. Sa somehow, bumalik si Moment God sa kanyang God Temple. Hindi na siya nakikita. Nakatrap pa rin si Golden Growler sa plaza sa harap ng God Temple. Parang hindi nagmamadali si Moment God na patayin ito. O baka may kinatatakutan siya kaya hindi tinutuloy ang pagpatay kay Golden Growler. Huminga ng malalim si Hansen. Hanggat hindi pinapatay si Golden Growler, may pag-asa pa siya. Iniisip ni Hansen, baka ang Annihilation Sky God Crown ko sa aking Xenogeneic body ang makaliligtas kay Little Gold mula sa Moment Temple. Hindi niya iniisip na mataas ang kanyang tsansa. Nakakatakot ang time rewind ni Moment God. Tuwing ni-reverse ang oras, wala siyang magagawa. Kahit malakas ang kapangyarihan, hindi niya magamit. Maliban kung manatili ako sa Super God Spirit Mode, hindi ako maaapektuhan ng time rewind. Sa ganoon, maliligtas ko si Little Gold. Tumingin si Hansen sa Moment God Temple at kay Golden Growler. Patuloy na nagbago ang ekspresyon niya. Kabanata 2969. Exi Chinking ay nagtanong, napansin mo ba na ang God Spirit na tinalo ka ay kahawig ng Moment Queen? Tumango si Hansen. Nagsisimula akong isipin na ang mga espiritu sa loob ng mga sanctuaries ay bahagyang ginawa mula sa mga God Spirits ng ibang God Spirits. Ang mga mata ni Exi Chinking ay lumiwanag habang sinasabi, iniisip ko rin iyon. Kung totoo iyon, may God Spirit ba na kahawig ko? Ano, magkakaroon ka ba ng reunion sa kanya? Tanong ni Wang Yuhang na may ngiti. Babatuhin ko siya, seryosong sabi ni Exi Chinking. Hindi ko papayag ang may isa pang ako sa mundong ito. Ha! Kung kasing lakas ng God Spirit na tinalo si Hansen ang God Spirit na iyon, mamamatay ka. Hindi gaanong supportive si Wang Yuhang. Hindi mo masasabi iyon, pero nakakalungkot na hindi ako isang true God, sabi ni Exi Chinking habang nag-i-stretch. Walang saysay ang mangarap na makamit iyon sa ngayon. Pagkatapos nilang sabihin iyon, naalala ni Hansen ang isang bagay. Ang mga nilalang sa universo na nakaabot sa ganitong level ay tila umabot na sa sukdulan ng kanilang kakayahan. Lahat ng mga nilalang ay kayang maging true God lamang at wala nang mas mataas pa. Walang puwang para sa pagpapabuti. Kung nais ng isa na maging mas malakas, kailangan niyang magsanay ng iba't ibang Geno Arts para mapalakas ang kanyang kakayahan. O kaya'y makakuha ng mga espesyal na treasure at God Personality Armaments. Iyon lamang ang paraan para mapataas ang kapangyarihan sa labanan. Pakiramdam ni Hansen, kahit na nagbago siya sa Xenogeneic mode, ang kanyang purong lakas ay mas mahina pa rin kaysa kay Moment God. Maliban kung mayroon siyang buffs mula sa makapangyarihang treasures at God Personality Armament, hindi siya makakatunggali sa kanya ng harapan. Tumingin si Hansen kay Little Angel na malapit sa kanya. Sinasabi ng mga tao na kailangan nilang lumayo kapag nagmamaneho sa unahan. Kapag namamatay ang mga bulaklak, makikita mo ang nayon. Ngayon, wala akong lakas para mag-level up, at hindi rin maaaring ma-absorb ang God Spirit Genes.
Marahil hindi makaka-level up ang iba, pero baka may pagkakataon ako. Ang mukha ni Little Angel ay maganda at kalmado. Kapag hindi siya nasa Battle Angel mode, hindi mo akalain na siya ay napakalakas. Little Angel ay ngayon lamang naging primitive. Kung magiging True God siya at isasama ang sarili niya sa akin, malamang mapapalakas niya ang aking kakayahan ng malaki. Sa lahat ng kanyang mga trick, baka iyon ang kailangan ko para labanan si Moment God. Nagdesisyon si Hansen. Tutulungan niya si Little Angel maging True God. Kung makukuha niya sina Xi Jinping, Wang Yuhang, Wang Fujing, at iba pa sa True God class, makakatulong rin iyon. Lalo na kay Moment Queen. Kung maabot niya ang True God class, malaking tulong iyon. Ang pag-level up sa True God class ay nangangailangan ng maraming enerhiya, pero kailangan ni Hansen na mailigtas si Golden Brawler sa lalong madaling panahon. Ang pagpapalaki ng isang True God ay mahirap na trabaho. Wala siyang oras para makapag-ipon ng sapat na resources para dalhin ang lahat sa True God class. Resources. Kailangan ko ng resources. Ang resources ng Space Garden ay sapat lamang para dalhin ang isang nilalang sa primitive class. Para patuloy na mag-level up, kailangan natin ng higit pang resources kaysa sa maibigay ng Space Garden. Saan ako makakakuha ng mas maraming resources? Patuloy na nag-iisip si Hansen. Kung gusto niyang magkaroon ng mas maraming resources, kailangan niyang lumaban para dito. Wala namang ibang opsyon. Kanino ko kukunin ang resources? Ang unang pumasok sa isip ni Hansen ay ang spoils mula sa teritoryo ng Extreme King. Ang Very High ay may maraming kapangyarihan, at maraming elites. Hindi madali ang pumunta sa Outer Sky. Ang Ancient God ay laging nakatingin sa ulo ng dragon at hindi sa buntot. Wala silang maraming resources na nakatago. Wala ring saysay na kunin ang resources ng Ancient God. Sa Sky Palace, puno ng mga elite. Nagpa-practice si Hanyan sa Sky Palace, at naroon si Yisha. Hindi niya pwedeng nakawin ang lahat ng resources ng Sky Palace. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinayagang makuha ng una sa Sky Palace ang kanyang posisyon. Kung gayon, naiwan na lang ang Extreme King. Patuloy na iniisip ni Hansen. Pinag-isipan niya ng mabuti kung paano sisimulan ito. Hindi niya akalain na basta patayin ang Extreme King. Matagal nang nag-ooperate ang Extreme King. Maraming elite sa lahi nila, at may napakaraming kayamanan. Kahit na gamitin ni Hansen ang Holy Kirin at hindi natatakot sa one-on-one fight, hindi siya sapat na malakas para labanan ang buong lahi ng Extreme King. Habang iniisip ni Hansen kung paano sisimulan ang pagkuha ng resources mula sa Extreme King, nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na lumalapit sa God Palace sa kalawakan. Ang God Temple na pinuntahan ng nilalang ay nasa ilalim ng God Palace. Parang iyon ang Thunder God na nilamon ng Ghost Car. Isa lamang itong destroyed class God Spirit. Gayunpaman, mahirap tukuyin kung kaya ba talunin ng nakakatakot na nilalang ang God Spirit. Sa huli, hindi nito napatay ang God Spirit. Halos napatay ito ng God Spirit. Nang masira ang mga binti nito, mabilis itong lumikas mula sa God Temple. Habang naghiwa-hiwalay sina Wang Yuhang at iba pa, dinala ni Hansen si Ancient Abyss Grandmaster mula sa Destiny's Tower at ikinulong siya sa Purgatory Heaven na pinamahalaan ni Zero. Sa Purgatory Heaven, tumingin si Hansen kay Ancient Abyss Grandmaster at nagtanong, Grandmaster, pwede ba kayong sagutin ang ilang tanong? Si Ancient Abyss Grandmaster ay parang matandang monghe na nagme-meditate. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at malamig na sumagot, ano ang pinagkaiba kung bibigyan kita ng sagot o hindi? Kung masisiyahan ako sa iyong mga sagot, marahil hahayaan kitang mabuhay, sabi ni Hansen. Umiling si Ancient Abyss Grandmaster. Marami na akong alam tungkol sa iyong mga sikreto. Kung ako ang nasa iyong lugar, hindi kita hahayaan mabuhay. Napakatalino ninyo, Grandmaster. Hindi ko hahayaan kayong umalis, pero pwede ba kayong mabuhay dito pansamantala? Tumawa si Hansen at sinabi, sa mga trick ng Grandmaster, baka isang araw ay makahanap kayo ng paraan para makatakas. Tama ka. Kung mabubuhay ako, maaaring may pagkakataon na mangyari iyon. Tila tinanggap ni Ancient Abyss Grandmaster ang sitwasyon. Itinaas niya ang ulo at sinabi, isang tanong para sa 10 taong extension ng aking buhay. Sige, pero kailangan mong sagutin ang hindi bababa sa 10 sa aking mga tanong, sabi ni Hansen. Kung hindi mo masagot, void ang deal. Sige, mabilis na sumagot si Ancient Abyss Grandmaster. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagtanong si Hansen, ano ang alam mo tungkol sa Nine Defense Palace? Ang tinutukoy mo ba ay tungkol sa mga espiritu? Malamig na sumagot si Ancient Abyss Grandmaster. Oo, natuwa si Hansen.
Hindi niya inasahan na alam ni Ancient Abyss Grandmaster ang tungkol sa mga espiritu doon. Tahimik si Ancient Abyss Grandmaster bago nagsabi, hindi ko talaga alam ng marami. Alam ko lamang na nang masira ang Sacred, nakuha ni Mr. Alpha ang pananaliksik ng Sacred Leader. Bahagi nito ay tungkol sa mga espiritu. Naroon, syempre, ang Nine Defense Palace. Ang mga bagay tungkol sa Nine Defense Palace ay mga kaalaman lamang na karapat-dapat matutunan ng hari at ng mga susunod na hari. Kaunti lamang ang alam ko. Alam ko lamang na gusto ni Mr. Alpha gamitin ang mga espiritu upang lumikha ng makapangyarihang sandata. Marahil ito ay isang Holy Spirit na kahawig ng Holy Kirin. Nagkaroon ba ito ng resulta? Tanong ni Hansen. Tumingin si Ancient Abyss kay Hansen at nagtanong, iyan ba ang pangalawa mong tanong? Oo, sagot ni Hansen. Sa tingin ko oo, sabi ni Ancient Abyss Grandmaster. Ang hari ay may kayamanan na tumagal ng mahabang panahon, ngunit wala nang nakakita nito. Lahat ng nakakita ng kayamanang iyon ay patay na. Sa kasaysayan ng Extreme King, ilang kalamidad ang naayos lamang dahil sa pag-iral ng kayamanang iyon. Sa tingin ko, ito ay isang sandata na ginamit ng Extreme King gamit ang mga espiritu. Kabanata 2970. May isang xenogeneic na espasyo na tinatawag na Lightwell. Sa loob ng xenogeneic na espasyong iyon, maraming balon na may enerhiya ng liwanag. Ang mga energy holes ay may mga deified xenogeneic plants sa loob na tinatawag na Lightwell Lotuses. Ayon sa mga alamat, ang Extreme King ang nagpalago ng mga Lightwell Lotuses na iyon. Hindi malinaw kung ilang taon na ang nakalipas, pero tiyak na marami ang Lightwell Lotuses. Dahil ang mga Lightwell Lotuses ay hindi orihinal na pag-aari ng Extreme King, at siya ang sumire sa ibang lahi para makuha ito, alam ng maraming tao kung ano ang nangyari sa Lightwells. Matapos sakupin ng Extreme King, isinara nila ang lugar. Nagtalaga sila ng maraming sundalo para bantayan ito. Ayon sa sabi-sabi, may isang napakalakas na deified elite na nakaupo roon, kaya ang mga ordinaryong lahi ay hindi nang ahas kumilos sa Lightwell. Hindi masyadong pinansin ni Hansen iyon. Balak niyang atakihin ang Lightwell. Habang nagpapahinga si Hansen, nakita niya ang mga true God creatures ng universo na sumubok lumaban sa mga God spirits. Karamihan sa kanila ay nabigo. 3 lamang sa kanila ang napatunayang matagumpay sa kanilang laban. Isa sa kanila ay si Ghost Car. Sa 3, isa lamang ang pumili na palitan ang God Flag at posisyon ng God Spirit para maging bagong God Spirit. Lumaban lamang sila sa isang Destruction class God Spirit. Si Moment God ay isang Annihilation class God Spirit, kaya wala nang nang-ahas lumaban sa kanya. Kahit na mas malakas ang Annihilation class God Spirits, kahit ang Disaster class God Spirits ay hindi rin bagay na gustong harapin ng ibang tao o nilalang. Ang hukbo ng Extreme King na nagbabantay sa Lightwell ay palaging pareho. Nasa isang space fortress sila, sinusuri ang paligid ng espasyo para pigilan ang anumang panlulusob o posibleng invasion. Pagkatapos ng maraming taon, walang xenogeneic ang nang-ahas na umatake. Sa puso nila, hindi na sila laging alerto. Sinabi ng isang worker na namamahala sa obserbasyon, parang may nakarating na sa entrance ng Lightwell. Nagtatawanan ka ba? May nakarating sa entrance ng Lightwell. Sa tingin mo ba nasira ang satellite at battleships ng Extreme King Space Fortress natin? Tawa ng isa pang worker at tila hindi naniwala. Sila ang huling depensa ng Lightwell. Walang galaw ang linya sa unahan. Hindi nila inakala na may nakarating sa lugar na sinasabi ng worker. Talagang ang mayroong naruroon. Suot niya ang itim na armor. Hintayin, iyon si Dollar. Pag pinatindi ng worker ang video feed ng camera, nakita niya ang isang tao sa entrance ng Lightwell. Nang makita niya ito ng malinaw, sumigaw siya. Dollar! Anong dollar? Naguluhan ang kanyang kasamahan at hindi makaryak. Agad na sumagot ang worker, anong ibang dollar pa ba? Nasa loob siya ng God List fight. Binigyan siya ng Golden Growler ng unang pwesto. Lahat ng worker ay tumingin sa videotape. Nakita nila ang isang lalaki na nakasuot ng armor, nakatayo sa entrance ng Lightwell. Bago nila malinaw na makita, binomba na ng tao ang entrance ng fortress ng Lightwell. Binuksan niya ang buong fortress, ipinakita ang loob ng Lightwell. Sinuri ni Hansen ang Lightwell. Nakita niya na sa malaking lugar sa espasyo, walang mga bituin. Nakita niya ang isang asteroid na hugis inverted cone. Nakabitin ito sa kalawakan. Nang makita iyon, napansin niya na mas malaki ang asteroid kaysa sa karaniwang planeta. May circular hole sa platform ng asteroid. Sa loob ng hole, maraming liwanag. Parang nakabukas ang isang spotlight.
Sa ilang energy hole, may mga Lightwell lotus flowers na 30,000 feet ang haba. Sa ilalim ng nagliliwanag na liwanag, tila kristal na ito. Parang isang crystal flower mula sa panaginip. Maraming enerhiya ang Lightwell. Dahil parang balon, mahirap tukuyin kung gaano karami. Karamihan sa liwanag ay mahina at walang kulay. Parang lahat ng enerhiya ay nagamit na. Maliit lamang na bahagi ng Lightwell ang maliwanag. Sa maliit na bahagi lamang ng enerhiya iyon may Lightwell lotus flowers. May isang giant energy well na parang sky hole sa gitna ng Lightwell. Nang tumingin siya sa loob, nakita niya ang isang Lightwell lotus. Kasing laki ito ng isang space fortress. Naramdaman ni Hansen ang napakalakas at nakakatakot na life force mula sa Lightwell lotus. Natuwa siya. True God class plant Xenogeneics. Inisip ni Hansen na maganda sana kung makakakuha siya ng ilang transmutation o larvae Lightwell lotuses. Hindi niya inasahan na may isang malaking nilalang na True God class roon. Sino ang nang-ahas pumunta sa Lightwell? Tanong ng matandang boses. Nagmula ito sa Lightwell. Lumiko si Hansen. Nakita niya ang isang Extreme King Elder na nakaupo sa Lotus platform sa Lightwell Lotus. Buong katawan niya ay nababalutan ng liwanag ng Lotus. Kalahati sa kanya ay liwanag lamang. Parang hindi siya tunay. Hindi mo ba ako kilala? Nagulat si Hansen na hindi kilala ng matanda ang kanyang sarili. Hindi na marami sa Extreme King ang hindi nakakakilala sa kanya ngayon. Bakit ko naman malalaman kung sino ka? Malamig na tanong ng matanda. Wala namang kinalaman kung kilala mo ako o hindi. Kailangan mo lang malaman na pag-aari ko ang Lightwell, $. Pagkatapos magsalita, tinawag ni Hansen ang kanyang Sky Venus Radish Godlands. Isang God Personality Armament. Nagbago ang mukha ng matandang Extreme King, ngunit hindi siya lumabas mula sa Giant Lotus Well. Inabot niya ang isang malaking green metal umbrella. Pinrotektahan ng liwanag ng green metal umbrella ang buong lotus flower. Hindi pinansin iyon ni Hansen. Tinulak niya ang lance sa matandang Extreme King. Kahit isang top-class True God Xenogeneic ay hindi makakablock sa kapangyarihan ni Hansen gamit ang Sky Radish God Lance. Hindi lumihis o tumakas ang Elder. Pinilit niyang gamitin ang green metal umbrella para harangan ang liwanag. Dong! Sa ilalim ng lance ni Hansen, nag-ulo ang liwanag ng green metal umbrella pero hindi nito naipasa ang metal umbrella. Nanginig at gumalaw ang giant Lightwell Lotus sa ilalim. Medyo naging dim ang liwanag nito. Biglang napangisi si Hansen. Pinagmasdan niya ang metal umbrella na hawak ng matanda at ang giant Lightwell Lotus. Parang may napansin siya. Malamig na sabi ng Elder, ang process umbrella ko ay bahagi na ng Lightwell Lotus na ito. Kung mapipilitang sirain mo ang process umbrella, masisira rin ang Lightwell Lotus. Pinapayuhan kita, kunin mo na ang Lightwell Lotus at umalis. Kung hindi, wala kang makukuha dito.